Noong taong 1975 sa Germany, isang lalaking may kakaibang itsura ang tahimik na nanirahan sa isang lumang apartment. Sa araw, isa lamang siyang karaniwang tao. Ngunit pagdating ng gabi, mayroon siyang kinikimkim na madilim na lihim. At nang sumiklab ang isang trahedya, doon natuklasan ang tunay niyang mukha. Noong taong 1975 sa maulang syudad ng Hamburg, Germany, isang nakahagimbal na insidente ang naganap sa ikalawang palapag ng isang apartment, building number 74 ng isang kalye. Isang grupo ng mga bumbero ang rumisponde sa isang sunog na mabilis na kumakalat sa buong gusali. Habang abala sila sa pag-apula ng apoy, napansin nila ang isang matinding amoy na nanggagaling sa ikatlong palapag ng nasunog na apartment. Na magdesisyon silang pumasok upang hanapin ang sinumang posibleng biktima ng sunog, isang sako ang nahulog sa kanilang paanan. Ang laman ng sakong ito ay isang madilim na sikreto na matagal nang nakatago. Sa loob ng pader ay natagpuan ang labi ng tao na inilihim sa loob ng maraming taon at ang apartment ay sinabuyan pa ng pabango para itago ang masangsang na amoy. Ang umuupa sa apartment na iyon ay isang lalaking nagngangalang Fritz Honka. Sa mata ng iba, isa lang siyang tahimik na tao. Meron siyang kondisyon sa mata na strabismus o banlag at mukhang mayroon siyang malalim na pinagdadaanan o kawalan ng kumpiyansa dahil dito. Ngunit ito ang panlabas na anyo ng taong kalaunan ay tatawaging ang Juez ng San Pablo. Ipinanganak si Friedrich Paul Honka noong July 31, 1935 sa Leipzig, Germany sa isang malaking pamilya. Siya ang pangatlo sa 10 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang karpintero at ang kanyang ina ay isang katulong. Bagamat pareho silang nagtatrabaho, hindi sapat ang kanilang kinikita para sa napakaraming anak. Lalong lumala ang sitwasyon sa pagsiklap ng ikalawang digmaang pandaigdig. Lalo na dahil alam ng mga kapitbahay ang komunistang pananaw ng kanyang ama at hindi sila nag-aatubiling pintasan ito. Lalong lumakas ang represyon ng rehimen. Di nagtagal mas humigpit ang pagpapahirap o pangungunang ginagawa ng gobyerno. At ang naging bunga nito para sa pamilyang Honka ay ang pagkakadakip sa ama at sa batang si Fritz ng mga Nazi at dinala sila sa isang concentration camp. Pagkaraan ng maraming taon, mismong si Fritz ang nagsabi na sila ng kanyang ama ay pinalaya ng mga Ruso matapos nilang masaksihan at tiisin ang mga kakilakilabot na pangyayari sa Holocaust. Ang pagbabalik sa normal na buhay pagkatapos ng panahong iyon sa mga kampo ng Nazi ay naging imposible. Lalo na para sa ama ni Fritz na nalulong sa alak. Dahil sa pagkahumaling na ito at sa mga epekto ng kanyang pagkakakulong, pumanaw siya noong 1946. Hindi na kayang alagaan mag-isa na kanilang ina ang 10 anak. At isa sa mga bunga nito ay ang pagpapadala kay Fritz sa isang ampunan. Dito niya ginugol ang malaking bahagi ng kanyang kabataan. Bagamat malayo ito sa isang concentration camp, hindi siya nakaranas ng tunay na pagmamahal at hindi niya nakita kung paano ito ibinibigay. Na mag 15 years old si Fritz, nagsimula siya magtrabaho bilang isang manggagawa sa konstruksyon. Masipag siya at napakasinop. Gayunpaman, halos hindi sapat ang kanyang kinikita para sa pagkain. Kaya pagkaraan ng ilang panahon, nagpasya siyang umalis at lumipat sa Brock, isang bayan sa Lower Saxony kung saan sinubukan niyang kumita ng pera bilang isang farmhand sa iba't ibang sakahan. Sa panahong ito nakilala ni Fritz ang isang babaeng nagngangalang Margot at nagkaroon sila ng relasyon. Nabuntis si Margot na naglagay kay Fritz sa isang dilema. Manatili ba sa babaeng iyon at magbigay ng pensyon na 3,000 German marks o tumakas? Pinili ni Fritz na tumakas noong 1956. Nang siya ay 25 years old, bumalik si Fritz sa Hamburg. Nakakuha siya ng trabaho sa isang shipyard at sa puntong ito ay tila nakahanap siya ng kaunting katatagan sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng malubhang aksidente sa kotse na halos ikasawi niya. Dahil sa impact nabasag ang ilan sa kanyang mga ngipin, nabali ang kanyang ilong at lumala ang kanyang pagkabanlag. Dahil sa kanyang pisikal na problema dulot ng kanyang mga pinsala, lubos na nabawasan ang kanyang tiwala sa sarili. Hindi siya masaya sa kanyang sarili. Lubos na naapektuhan ang kanyang personalidad at lalong lumala ang kanyang pagkadismaya. Naniwala si Honka na dahil sa kanyang kalagayan, siya ay itatatwa at walang sino mang gustong makipag-date sa kanya dahil nga sa kanyang itsura. Gayunpaman, nagkamali siya dahil pagkaraan ng maikling panahon, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Inga at pinakasalan niya ito noong 1957. Bunga ng kanilang kasal ay pinanganak ang isang anak na lalaki.
At tila ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa ayos ang buhay ni Fritz. Hindi lang dahil sa kanyang nakamit na katatagan, kundi dahil din sa pagtatayo ng isang tunay na pamilya. Ngunit ang maliit na pagtatalo sa pagitan ni Fritz at Inge ay naging mga alita na puno ng sigawan at pisikalan. Dahil dito naghiwalay sila sa unang pagkakataon noong 1960. Nagpatuloy ang kanilang relasyon ng ganito sa loob ng halos 10 taon. Nagkakabalikan at naghihiwalay hanggang sa tuluyan silang magdiborsyo noong 1967 matapos ang ilang marahas na insidente sa harap ng kanilang mga kapitbahay. Sa ilang paraan, tila muling tumakas si Fritz sa isang sitwasyong hindi niya kayang harapin. Ang tuluyang paghiwalay kay Inge ay nagtulak kay Fritz na lumipat sa labas ng Hamburg, partikular sa Ottensen sa isang apartment na halos 20 meters squared lamang. Doon nanirahan siya ng ilang buwan kasama ang isang babaeng nagngangalang Hilmar. Nakalaunan ay nagsampa ng reklamo laban sa kanya dahil sa tangkang pang-aabuso. Nangyari ito matapos hilingin ni Honka ang ilang kakaibang bagay. Tumanggi si Hilmar at pinilit siya ng pinilit ni Fritz. Nagdahilan si Fritz na lasing lang siya ng araw na iyon, ngunit hinatulan pa rin siya ng hukom na magbayad ng multa at 6,000 euros. Mula noon ang maliit na lalaki na iyon, mahiyain, walang tiwala sa sarili, at madalas na pinagtatawanan ng mga kababaihan dahil sa kanyang itsura ay nagsimulang malulong sa alak upang malampasan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. At ang pagkahumaling na ito ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Nagsimulang pumasok si Fritz sa trabaho ng lasing na mabilis na naging dahilan ng kanyang agarang pagkatanggal. Lalo lang kinamuhian ni Fritz ang lahat ng babaeng makasalubong niya. Hindi lang niya naramdaman na siya ay tinatanggihan ng mga ito, kundi sa tuwing sinusubukan niya makilala ang isang babae, sinisira niya mismo ang pagkakataon, pinalalakas sa mga kakilakilabot na sitwasyon na nililikha sa kanyang isip dahil sa pakiramdam na walang kakayahang magkaroon ng anumang tunay na relasyon. Dahil dito nagsimula siyang pumunta sa Reeperbahn, ang red light district ng Hamburg. Gusto lang niya magkaroon ng kasama na isang babae kahit na kailangan niya magbayad. Madalas siyang bumibisita sa lugar na iyon na nakasuot ng dark na suit at cap, at pumupunta sa mga lugar tulad ng The Golden Glove kung saan palagi siyang naghahanap ng parehong uri ng babae. Pinipili ni Fritz mga kababaihang may edad, mas maliit kesa sa kanya. Siya ay 1.68 meter ang taas at mas gusto niya na walang ngipin ng mga ito dahil sa takot na makagat siya habang may nangyayari sa kanila. Ang entablado para simulan ni Fritz ang kanyang karera bilang serial killer ay nakahanda na. At nangyari ito noong December 1970 nang pumunta si Gertrude Bauer, 42 years old, sa kanyang apartment para sa isang mainit na gabi. Lasing silang dalawa at sa gitna ng mga hiling ni Fritz, tumanggi si Gertrude na makapagtalik sa ibang tao. Pinabayaan lang niya ito, gayunpaman ang hilingin niyang silang dalawa na lang ang magtatalik, nanlaban si Gertrude. Sa pagkakataong ito, sinimulan niya itong saktan at inabuso. Sa huli ay inatake niya ito sa leeg gamit ang kurtina. Matapos gawin ang insidente, hiniwalay niya ang labi ni Gertrude at itinapon ng mga ito sa iba't ibang lugar sa paligid. Halos 1 taon ang lumipas hanggang noong November 2, 1971 nang matagpuan ang ulo ng babae at iba pang bahagi sa isang bakanting lote malapit sa kanyang bahay. Bagamat natuklasan ng pulisya ang mga labi, hindi nila kailanman natagpuan ang salarin at hindi rin nila mahanap ang kanyang torso. Matapos ang kanyang unang pagpaslang, dumaan si Fritz sa isang mahabang panahon ng pananahimik. Itinigil niya ang lahat ng kanyang madilim na gawain, dala ng takot na mahuli. Ngunit sa tag-araw ng 1974, may isang bagay na gumising sa kanyang kalooban at muli siyang kumilos. Sa pagkakataong ito, mas magiging marahas siya at sa mas maikling panahon, tinapos niya ang 3 babae sa loob lamang ng 5 buwan. Lahat sila ay nagmula sa Red Light District ng Hamburg. Ang pangalawang biktima ng taong ito ay si Anna Puka, 54 years old, na nakilala niya noong August 1974 sa parehong bar matapos makipagnegosasyon para sa presyo ng pagbibigay ng aliyo sa kanyang apartment. Walang takot na sinamahan siya ng babae, hindi siya naginala sa payat na anyo ni Fritz. Ngunit ang hindi magawang makipagtalik ng lalaki, humingi siya ng ibang gagawin. Ang tanging ginawa ng babae ay tumawa. Ang pagtawa na iyon ay nagpakulo sa galit ni Fritz. Hinawakan niya ito sa leeg hanggang sa masawi. Matapos ang insidente, hiniwalay niya ang labi at sa pagkakataong ito ay hindi niya ipinamahagi ang mga labi sa paligid ng baryo na iyon, kundi inilihim niya ang mga ito sa attic ng kanyang apartment, kung saan naroon ang torso ng kanyang unang biktima. 4 na buwan pagkaraan noong December ng parehong taon,
Ginawa niya rin ito kay Frida Ritters, 57 years old. Ginamit niya ang parehong modus at dinala ito sa kanyang bahay kung saan niya ito pinaslang. Sa parehong paraan, itinago niya ang mga labi sa attic. Isang buwan pagkaraan noong January 1975, si Ruth na 52 years old ay nagkaroon ng parehong kapalaran tulad ng iba. Muli inipon niya ang kanyang mga labi kasama ng iba pang mga biktima at sinabuyan ng pabango. Sa mga sumunod na buwan, si Fritz ay lalo pang nahumaling sa pag-inom ng maraming alak at sa pagtatago ng matinding baho ng kanyang mga nagawa. Bumili siya ng ilang bote ng pabango at ilang mabangong bato na inilagay niya sa buong apartment. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na itago ang baho ng pagkakabulok, nagsimulang magreklamo ang mga kapitbahay at tumawag pa ng pulisya dahil nga naging kakilakilabot na ang amoy sa gusali. Gayunpaman, hindi kailanman inasikaso ang mga reklamo dahil hindi kailanman dumating ang pulisya upang alamin ang pinagmula ng amoy at kung ano man ang nangyayari. Sinasabi lang nila na ang amoy ay dahil sa problema sa tubo at sa mga pampalasa na di umano'y ginagamit ng mga dayuhan sa pagluluto. Kinailangan pa magkaroon ng sunog sa ikalawang palapag ng gusali kung saan nakatira si Fritz bago lumabas ang lahat ng katotohanan. 3:37 ng umaga noong July 17, 1975, mabilis na dumating ang isang grupo ng mga bumbero sa gusali nang hindi man lang iniisip ang kanilang malapit ng matuklasan. Sa ikalawang palapag, isang Norwegian sailor ang nawalan ng kuryente at nakatulog sa liwanag ng kandila. Pagkatapos gumapang ang apoy at sinakop ng apoy ang bubong. Kumalat ang apoy hanggang sa ikatlong palapag at sa attic kung saan nakatira si Honka. Habang pinapahupa ang apoy, iniinspeksyon ng ilang ahente ang bawat palapag upang hanapin ang mga posibleng biktima hanggang sa gumuho ang bubong ng attic ni Fritz at nahulog sa mga bumbero ang ilang sako. Nang buksan nila ito, merong silang nakitang nakakapanindig balahibo. Sa loob ay natagpuan nila ang mga labi ng isang tao. Naghanap sila sa apartment ng iba pang labi ng posibleng biktima, ngunit wala ng iba. Matapos ang hindi pangkaraniwang paghahanap, mabilis na pinagbigay alam ng mga bumbero sa mga otoridad ang kanilang natuklasan. Matapos pahupain ng apoy, hinalughog ng pulisya ang apartment ni Fritz at nakahanap sila ng mga damit at sapatos ng babae, mga bawal na larawan ng mga babae at lalaki, mga poster ng mga modelo na walang saplot, ilang manika at bukod pa rito maraming bote ng alak. Nang dumating si Fritz Honka at umakyat sa hagdanan ng gusali, agad siyang inaresto at dinala sa himpilan ng pulisya para tanungin. Samantala, sinira ng mga bumbero ang mga tabla ng sahig at pinagiba ang mga pader para tignan kung may iba pang taong nakulong sa apoy. Na matuklasan nila ang isang taguan, nakahanap sila ng marami pang sako na may labi na umabot sa 4 na biktima ng bilangin ang bawat bahagi. Matapos ang 60 hours na pananahimik, sa huli ay umamin si Honka sa kanyang mga nagawa. Sinabi niya sa isang opisyal na malamang ay nakapastang siya ng 3 babae sa kanyang apartment, ngunit hindi niya maalala ng buo. Inamin niya na hiniwalay niya ang mga ito at inilagay sa sako para itago ang amoy at para na rin mas madaling itambak sa attic. Sa kanyang pahayag, tinawag ni Fritz ang sarili bilang Jack the Ripper. Ayon sa forensic report, matapos suriin ang mga biktima, natagpuan sa mga sako ang mga nahiwalay na bintis sa bahagi ng femur, mga balat, hiwalay na dibdib, mga ilong at dila na hiwalay at maliliit na piraso na pag-aari ng mga pinaslang na babae. Bukod pa rito, nagbigay si Fritz ng lahat ng uri ng detalye tungkol sa mga biktima, ang kanilang mga pangalan, petsa at ang dahilan ng bawat pagpaslang. Sa pag-cross-reference ng mga datos na ito, napagtanto ng mga investigador na walang sino man ang nag-ulat ng pagkawala ng mga babaeng iyon dahil sila ay mga babaeng nagtatrabaho sa Red Light District at walang naghahanap sa kanila. Maliban sa unang biktima, si Gertrude Brower, isang kaso na nalutas pagkalipas ng 5 taon dahil itinago ni Honka ang kanyang torso sa isang sako sa attic ng kanyang bahay. Lubos na naapektuhan ng mga taga-Hamburg sa kaso at mabilis na ipinaalam ng media ang pangyayari. Detalyado mga pangunahing pahayagan sa mga kalupitan na ginawa ni Honka at sinabi ng ilang pahayagan na ang may sala ay nakatira kasama ang mga manika at mga bawal na larawan. Kinabukasan ng kanyang pagkakadakip, sinabi ng kanyang ex-wife na hindi siya nagulat dahil naniniwala siya na kayang gawin ni Honka ang anumang bagay. Sa mga sumunod na investigasyon, natagpuan sa kanyang apartment ang mga garden gloves, isang pamukpok, isang pamputol ng puno na ginamit niya sa paghiwa-hiwalay sa kanyang mga biktima. 1 taon pagkatapos na nakakapanindig balahibong pagtuklas, dinala sa paglilitis si Fritz. Sa paglilitis na ginanap sa Regional Court ng Hamburg noong 1976, natukoy ng mga forensic psychologist na si Fritz Honka
ay nagkaroon ng agresibong pag-uugali at naglabas ng galit sa mga medyo walang kalaban-labang babae dahil sa epekto ng malaking dami ng alak. Dagdag pa rito, naroon ang kanyang pangangailangan na maramdaman ang pagiging dominador bilang isang lalaki na tinitingnan pa nga ang sarili bilang isang uri ng mas mataas na nilalang na naglalarawan sa sarili bilang Panginoon ng buhay at kamatayan. Sa kabila ng mga nakalap na ebidensya at ng kanyang sariling pahayag, iginiit ni Hongka sa hukuman na hindi siya nagkasala. Kasama sa mga tagapagtanggol ni Hongka ang sikat na abogado na si Rolf Bosi, na nagsasabing kailangang ideklara na wala sa wastong pag-iisip ang kanyang kliyente at hindi lamang dahil lasing siya nang gawin niya ito. Ipinapalagay ni Bosi na lubos na insulto at nagalit si Hongka sa mga babae, kaya't ang akusasyon ng pagpaslang ay nauwi lamang sa isang kaso. Binigyan diin ni Bosi ang hirap ng buhay na pinagdaanan ni Hongka na anyay sira na. Dahil dito, isinulong niya ang paglalagay kay Hongka sa isang psychiatric facility. Noong December 1976 ay tumukoy sa hindi tamang pag-iisip ng akusado. Sa gayon, ang kanyang matinding pagkalulong sa alak ay nakatulong sa kanya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Dahil nagtagumpay ang kanyang mga abogado sa kanilang layunin. Dahil dito, hinatulan siya ng hukom ng 15 years sa bilangguan. Binibigyan diin ang lahat ng ginawa niya ay sa ilalim ng reduced culpability. Ibig sabihin nito, hindi pupunta ang nasasaktal sa isang bilangguan kundi sa isang psychiatric institution. Nang tanungin kung bakit niya pinaslang ang mga babae, sinabi ni Fritz na pinagtatawanan siya ng mga ito at bukod pa rito, kinausap daw siya ni Jack the Ripper na inutusan siyang gawin ito. Matapos makumpleto ang kanyang sentensya sa isang klinika sa Hamburg, pinalaya si Hongka noong 1993 na nasa probation at noong 1996, opisyal siyang pinalaya. Matapos siyang lumabas, lumipat si Hongka sa isang retirement home sa Bad Segeberg sa Baltic Sea gamit ang pangalang Peter Jensen, ang apelyido ng isang malapit na kamag-anak. Sa tirahan na ito, walang dapat makaalam ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, labis siyang nalilito at tinitignan na siya ay kinailangan bumalik sa psychiatric facility. Hindi napansin ang kanyang pananatili doon, lalo na dahil sa kanyang matinding delirium. Sa huli pumanaw siya dahil sa atake sa puso. Ang petsa ng kanyang pagkasawi ay October 19, 1998. Ito ay sa edad na 63. Hindi siya kailanman tumigil sa pag-inom o sa pagrereklamo tungkol sa hindi matiis na baho ng pagkabulok na pumupuno sa kanyang silid na para bang nakatira pa rin siya sa maliit at madilim na apartment sa Hamburg. Ang kaso ni Hongka ay hindi maalis sa mga tao kahit pa siya ay nasawi. Hanggang ngayon marami ang nagtataka kung bakit hindi napansin ang kanyang mga gawain sa loob ng matagal na panahon. Ang kanyang kwento ay nagpakilabot at nagdulot ng takot sa mga residente sa loob ng maraming taon na nagbibigay sa kanya ng pangalang ang Halimaw ng San Pablo. Ilang taon na ang lumipas ngunit muling lumutang ang pangalan ni Fritz Hongka sa isipan ng marami matapos ipalabas ang pelikulang The Golden Glove. Isang masalimuot na pagsilip sa madidilim niyang ginawa. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!